Ito na lang, ito na iba. What can you say about the children or Nepo babies? So, para sa akin po, yung mga Nepo baby, napakaswerte po nila. Sana all, no? Sana all. Nananako ng mga magulang nila, napupunta sa kanila, yung sa pamilya nila. While yung mga taxpayer naman, sila yung kawawa. Dahil tayo nababayad, sila yung nakikinabang. Yes. Para sa akin naman, sir, regarding sa topic or issues ng mga Nepo babies, hindi ko naman nilalahat. Pero yung mga anak is karamihan sa kanila or hindi naman, wala naman silang kinalaman doon. So, the fault of the father should not be inherited by the son, sabi nga nila. So, hindi na po naman lahat siguro ng mga Nepo babies is talagang considered na may kasalanan din sila. Kasi yung parents naman nila yung gumawa or yung mga politicians na kung saan sila yung gumawa ng mga kamaldumal na mga kalokohan. So, pwede yung iba, panagot sila kasi alam na nila yung ginagawa ng mga parents nila pero kinokonsente pa rin nila. However, yung mga ibang hindi nila alam, hindi mo naman sila pwedeng sisihin na bakit sila na-provide ng ganitong buhay. Pwede bang ipasok dyan yung ignorance of the law excuses no one? Kasi 18 and above naman na yung mga nandun, no? 18 and above na. So, I think alam na rin nila. Yes, hindi naman kasalanan ng papa. Pero kasi, alam mo yung nagbe-benefit yung anak. And gustong-gusto din ng anak eh, no? Parang ganun. Parang, alam mo yung sabi mo ng magnanakaw yung papa, tapos bibigay ko sa'yo. Tapos benefit ka. Pero yung sabi niya na hindi yung mga ibang ano naman, Nepo babies, parang wala rin naman silang alam. Parang ganun. Pero kahit wala silang alam, pero parang yung galit ng tao talaga nasa sa kanila. Hindi mo masisising galit ng mga tao eh. Kasi yung ang laki ng difference kasi yung sa mamahihirap tsaka sila, ang laki ng gap eh. Oo. Ang nag-suffer lang naman dito yung mamahihirap. Yung mga nasa marginalized, pag siguro lumabas ng issue kaya talagang nilabas talaga nila yung galit. Lalo nung sa Manila, yung 21, Oo. ay may iba naman talaga, intention talaga nila manira, pero yung galit talaga ng mga tao doon, hindi mo na rin sila masisisi kasi talagang gusto nilang ilabas, gusto nilang, alam mo yun, yung parang yung bumawi sa gobyerno. Kasi syempre, harap-harapan siya niloloko. So, pero pag if we will in fairness naman, sa tingin niyo tama ba yung ginagawa ng mga iba na di ko alam saan ba yun, dito ba sa Pilipinas yun or yung di ba grabe din. So, sa tingin ko in fairness naman sobra naman yung kanilang ginawa sa mga sa mga politicians yan. So dapat i-balance lang natin. So, yung emotion, control natin ating emotion. Yes, mali yung ginagawa nila, pero there's a due process. Always, follow sa due process. Para akong lawyer, Yung ganong circumstances po is sobra na. Kasi dapat yung mga crimes na nagawa po ng, yun nga po, masama na. Tapos paparusahan mo pa in wrong way din po. So parang sinasabi mo na, mali din yung ginagawa mo eh. E di parang pares na kayong masama. Yeah, Ganun tama. po. So dapat po, kahit na may ginawang masama ito, tama po kayo na dapat kailangan laging may due process. Correct. Best. Just to add lang po sa due process, based nga po sa Article 3, Section 1 ng Yan na, nasa na tayo. 1987 Constitution po natin is no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. It can be deprived if there's a valid issuance of warrant, issuance by the judge. It can be deprived kung may valid po na due process or issuance ng warrant. Pero hindi siya pwedeng mag-deprive kung walang valid na issuance. Anong year mo na? Third year, no? Baka pwede kitang kunin in the future. Additional ko lang po, kailangan po kasi lagi is yung presumption of innocence. Kaya hindi po natin... Uy, tama naman. Tama naman siya na kailangan bigyan natin lagi ng benefit of the doubt. Kasi Yeah. hindi naman lahat ng accused is talagang guilty. Yun. Kaya important itong due process natin. Yes. Kumbaga, dapat may probable cause talaga. Sa Senate nga, di ba? Sa Senate, saan maraming, di ko alam, yung mga dami na napapanggit na pangalan, di natin alam kung sabat ba talaga, or baka galit lang siya doon sa taong yun. Gusto niya lang ilaglag, or baka kalaban sa politika. So, talaga kailangan, i-check muna, di ba? maraming mga mahihirap din nagtatanong kung yung justice ba natin is maayos ba yung justice natin dito, bakit puros mahihirap lang yung nakukulong. Pagdating naman sa mayaman, makukulong yan pero sobrang tagal, 20 years, 40 years, patay na yung gumawa ng kasalanan, still yung kaso pa rin gumagana pa din,
Sa tingin mo, anong magandang solusyon doon? Wala, hindi ko Sinong gusto magbigay suggestion? Pwede siguro sir may prescription period dapat ang isang case na dapat this has to be resolved within ganitong Time period sir time na period. or else yun nga kaso nga lang ang problema ito medyo magagawa against sa due process para magiging bill of attainder na siya. Pero if meron pong prescription period, at least naman para may deadline na kailangan i-meet ang isang korte para tapusin yung isang case na bigyan ng tamang ng due process nga yung may kasalanan na yun. Kung ano ba yung kaso niya or hindi. Or dapat they must abide the law. Kailangan diretso lang yung hindi sila nagbe-bend. Hindi nagbebend, Diba? wala. No one is above the law, diba? Hindi the people daw above the law, sabi nila. Walang magbe-bend. Hindi Magbe-bend. pwedeng i-bend ang law. Bend the law No para one is pantay na above sila. the law. So, Crap. kailangan talaga yung trust. Naniniwala ako na justice delayed is justice denied. So, if Ano yan? Pakiulit? a justice delayed is a justice denied. So, if nade-delay siya, nagiging in favor yun sa guilty. And also, I believe na a mercy to the guilty is a cruelty to the innocent. Delaying tactics nila, no? Yes po. Pag magaling talagang lawyer, sino? Sa kalaban ng lawyer. Tapos, additional lang po pala, legal maxim, dura lex sed lex. The law is harsh, but it is the law. So, it should not be bended. The law is harsh, but it is the law. Should obey the law. Whatever happens. Kasi actually, hindi dapat dumidepende sa tao. Dapat nakadepende sa law. Whatever, dapat din tumitingin sa tao, whatever position, whatever status, is what is the law. Kailangan din po na na i-observe ang equal protection. Hindi po yung pinoprotektahan lang nila is yung mayaman. So, commercial lang yan. Balik tayo dito sa topic natin. Paano ba napunta tayo doon? Doon sa corruption, sa ano na yan? Sa Due due process. Tapos yung, Delaying tactics yun, Okay. What can you say about this politician that bought a car dahil yung gusto niya yung umbrella? Just because it came with umbrella. Anong sakyan na yun? Rolls Royce. 400 USD, no? 40,000 USD, no? Mga ganun. Hindi naman po masamang bumili ng mga wants natin. Mhm. Pero, ang masama dun is yung kung saan nanggaling yung pinambili nyo. Pinambili, no? Opo. Yung pagbibili ng luxury cars, whether you are government officials or you're a contractor, wala naman talagang problema kung bibili ka kasi may kakapatan ka naman eh. For example, you are a politician and at the same time, isa kang businessman. Alam mo yung ikutan ng pera. So, meron kang karapatan na bumili ng mga anything na gusto mo as long as nasa tama yung pinanggagalingan eh. Pero kung for example, you are politicians, tapos wala man lang makita sa yung any kind of businesses and kaya mo mag-provide nun, in logic makikita ng mga tao, hindi to businessman, just a politician, magkano lang bang sahod nito? How can she or he can afford this kind of luxury things? Correct. Sir? Yung ginagawa nila, meron silang kunyari mga front na businesses eh. Sa tingin ko, hindi na ang Pilipino, mayaman ng Pilipino. Mayaman, tago nga lang, tago. Kasi yung pinanggalingan, tago din. Kaya minsan na-appreciate ko, mas better ko na-appreciate yung kay Manny Pacquiao. Dahil sa kanya, billionaire, talagang alam natin saan nanggaling yung kanyang kayamanan, kanyang pera. Di ba? Pati mga anak niya, so mababait pa, masunurin, tinuturuan pa maglaba, di ba? Magkaos ng plato, so, very humble. So, pag pinapakitnumuso din, nag-trending ngayon yung mga buhay nila na nakalagay doon. At least sa dugo at pawis. Let's work hard for it. Di ba? Yung patas ng labanan. Sa tayo mag-grow ang bansa natin, habang tumatagal, dumadami ating utang ng bansang Pilipinas. Tapos yung utang ng bansang Pilipinas, saan napupunta yung bakit tayo nakakautang? Pinubulsa nila pambili ng mga luxury cars or mga properties. Yan, nakakalungkot.